Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for the sign of Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Cancer. Love reading to guys. Take only what resonates. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaring ang reading na ito ay para sa'yo. Kung hindi, okay lang. By the way, parang may nakita akong puting pusa. This could be a reading. For the sign of Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Cancer. Okay. You do have your reconciliation. This could be the one, and pay attention to the red flags. Bottom of the deck is the romantic feelings. I feel like you feel like itong person na kakonect mo is feeling mo siya yung talagang para sa'yo. And maaaring nakikita mo sa kanya yung qualities and everything na gusto mo sa isang tao is nakikita mo na dito sa taong to. Like, maybe not everything, pero nandun yung malakas ang paniniwala mo at pagkagusto mo talaga dito sa taong to. Kaya, although may nakikita tayong mga hindi magagandang kaugalian, itong person na to, maybe there's red flags, I feel like nandun pa rin yung gusto mo pa rin i-commit ang sarili mo sa kanya. Yung iba, pwedeng you want reconciliation. Yung iba, pwedeng nagkaroon na ng reconciliation or pagbabalikan dito sa taong to. Kasi, naipilit, ano? Pero nandun yung sa puso mo, sa isipan mo, kasi gusto mo talaga itong taong ito. But the person nakakonect mo, nakakita tayo ng mga kaugalian na hindi maganda talaga eh. Pwedeng may mga ginagawa siya, sinasabi siya na hindi nakatulong para sa connection, sa relationship ninyong dalawa. Tingnan natin kung ano yung mga emosyon ninyo sa isa't isa. You do have your 9 of Diamonds, the 5 of Spades, and the 4 of Hearts. Bottom of the for the bottom of the deck is the 9 of Spades. One last shuffle. Okay, thank you Spirit Guides, Angel Guides. Eight of Hearts is here, 9 of Clover, the 6 of Clover, and the 3 of Spades, and the Queen of Diamonds. Jack of Spades is at the bottom of the deck. So, nakikita natin ito as you do love the person, mahal mo yung taong to. And with the 9 of Clover, pwedeng... Oh, sorry. Yung iba sa inyo, ito yung side mo ha. Yeah, with the 4 of Hearts, you do love the person. Pero parang at the back of your mind, meron kang mga naiisip dito sa taong to. The 5 of Spades, I feel like part of you is nasasaktan doon sa mga bagay na iniisip mo. So, medyo nagkakaroon ka ng mga negative thoughts about this person. The 9 of Diamonds, nakikita natin ito as you are really in love with this person na alam mo yung parang lasing na energy. Parang although may mga red flags, katulad ng isang lasing, parang wala kang pakialam doon. Ang nakikita mo mga positive, mga magaganda dito sa person na to. Although nakikita naman natin yung mga pangit, may mga pinapakita niya talaga yun sa'yo. Nakikita natin ikaw ay parang hindi mo na papansin or baliwala sa'yo yung mga pangit na kaugalian, mga sinasabi,
itong person na 'to and nagiging toxic na siya, eh. Pero you really do love the person, kaya hindi mo makita 'yun. Puwedeng minsan ka na namomroblema or nasaktan ng wala siya or umalis siya sa buhay mo. So, parang for you, ayaw mo na mangyari ulit 'yun. Yung person na ka-connect mo nakikita natin as, I'll tell you the truth, there's this third party na involved dito. With the Three of Spades and the Queen of Diamonds, this person is dealing with someone else. And with the Six of Clover, I don't know, it feels like, kung hindi man dealing, no, kung hindi man currently nandiyan na sa buhay ng taong to, hinihintay niya, parang ganun. And with the Nine of Clover, ito yung nagiging challenge sa inyong dalawa. I feel like mahal ka nitong taong to, but of course, hindi lang ikaw ang nasa puso niya ngayon. May isa pa tayo nakikita. So what will happen in the near future for the both of you? I will not take this. There's this Eight of Spades and the Three of Hearts. The Queen of Spades, Two of Spades, Five of Spades, and Jack of Clover. Honestly, yung iba, kung wala pa kayong, kung wala na kayong connection, nakakita tayo ng pagbabalik or pagbabalikan. But ang question is, yun ba talaga yung gusto mo? Yun ba talaga yung mas gusto mo or mas mag-workout para sa'yo? Okay? And yeah. Kasi yung iba sa inyo parang natatakot ka lang masaktan or natatakot ka lang mawala yung taong ito talaga sa buhay mo. And then this person, I see that there's going to be a problem kasi pwedeng, alam mo yon, meron siyang taong inihintay eh. If ever na dumating itong taong ito sa buhay niya, ikaw yung ika-cut off niya. So, it's like, andyan yung, ikaw yung option para dito sa taong to. Pero yung iba sa inyo, you don't see that as negative. Parang ganun, nakikita mo nga kasi rose-colored glasses eh. You're wearing rose-colored glasses. Nakikita mo mga magaganda dito sa taong to. So, para sa'yo, hindi na dadating yung taong yun. Bala siya. Diba? So, hindi mo nakikita yung mga negative dito sa taong to. Mas nakikita mo ang negative yung isang person na kakonect niya. Which is, alam mo, pag iniwan ka nitong taong to, hindi lang naman yung isang person na dapat sisiyahin. Dalawa sila. Or maybe your person is the one na talagang dapat sisihin dito. Kasi, kung magkarelasyon kayong dalawa, bakit magagawa niya pang kumonek sa isa? Diba? Bakit mas magagawa niyang piliin yun? So, it's up to you. It's up to you. Pero, alam mo yan, makikita mo yan through messages, through calls. So, may mga clues or may mga hint kung ikaw ba ito, no? Kasi bukod sa mararamdaman mo, makakita ka ng mga hint. Pero yun nga, babaliwalain mo yung mga hint na yun. Or let's say, magagalit ka lang doon sa tao, pero walang patutunguhan yung galit mo na yun. Okay? So anyway, thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.